Sa isang tahimik na hapon, si Carla at Steven ay magkasamang nakaupo sa kanilang maliit na sala. Hawak ni Carla ang isang maliit na kahon na tila may espesyal na laman. Pinipigilan niya ang kanyang ngiti habang tinitingnan si Steven na abala sa pagbabasa ng dyaryo. Steven, biglang basag ni Carla sa katahimikan. May sasabihin ako sa'yo. Agad na itinaas ni Steven ang kanyang ulo. May halong kaba at pag-aalala sa kanyang muka. Ano yun, mahal? May problema ba? Ngumiti si Carla na malapad at sa kanyang mga mata makikita ang mga luhang hindi na niya kayang pigilan. Steven, buntis na ako. Matapos ang 5 taon ng pag-asa at pagsubok, sa wakas, magiging magulang na tayo. Biglang bumangon si Steven, tila hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ba yan, Carla? Totoo ba? Agad niyang niyakap si Carla ng mahigpit habang bumubuhos ang kanilang mga luha ng kaligayahan. Oo, Steven, totoo. May magiging anak na tayo. Masaya at hindi magkandamayaw sa kanilang damdamin, nagtatawanan at nag-iiyakan sila ng sabay. Puno ng galak ang kanilang puso. Sa sandaling iyon, tila lahat ng hirap at pag-aalala sa mga nagdaang taon ay naglaho. Pinalitan ng matamis na pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Hindi nagtagal, matapos nilang magyakap ni Steven, agad ang tinawagan ni Carla ang kanyang mga magulang, sina Julius at Joy, upang sabihin ang napakagandang balita. Ma, Pa, may sasabihin ako sa inyo. Bungad ni Carla na nanginginig pa ang boses sa sobrang saya. Ano yun, anak? Tanong ni Joy na halatang nag-aalala sa tono ng kanyang anak. Buntis na ako! Halos mapahiyaw si Carla sa telepono. Hindi makapaniwala si Julius at Joy sa kanilang narinig. Anak, totoo ba yan? Diyos ko po! Napasigaw si Joy habang si Julius ay napatawa ng malakas. Ang tagal naming hinintay ito, Carla! Agad na nagdesisyon sina Julius at Joy na pumunta sa bahay nila Carla at Steven. Pagdating nila, dala ang mga paboritong pagkain at inumin at sabay-sabay silang nagdiwang. Hindi mapigilan ng mag-asawa ang kanilang saya at habang nagbibiroan at nagtatawanan, ramdam ng lahat ang labis na kaligayahan na dulot ng bagong buhay na darating. Habang masaya silang nag-uusap, hindi maiwasan ni Joy at Julius na maalala ang mga panahon kung saan si Carla ay madalas umiiyak sa kanilang mga balikat. Laging puno ng lungkot ng kanyang mga mata, lalo na't sa bawat buwan na lumilipas, walang pagbabago sa kanilang sitwasyon. Naalala ko pa, Carla. Bungad ni Joy habang pinupunasan ang mga luhang biglang sumingit sa kanyang mga mata. Nung halos gabi-gabi kang umiiyak sa amin dahil hindi mo magawang mabuntis. Yung tuwing nagtetest ka at laging negatibo ang resulta. Tahimik lamang si Carla, ngunit ramdam sa kanyang mga mata ang bigat ng mga alaala. Ma, Pa, alam niyo ba, bawat negatibong resulta, parang unti-unting nawawasak ang mga pangarap ko. Paulit-ulit kong iniisip na baka hindi talaga kami magkakaroon ng anak ni Steven. Dahil sa PCOS, parang bawat araw ay isang malaking hamon. Alam namin ang nararamdaman mo noon, anak. Dagdag ni Julius. Bilang magulang, ang sakit makita kang nahihirapan. Pero alam mo, Carla, sa kabila ng lahat ng iyon, hindi kami nawalan ng pag-asa para sa'yo. Palagi namin pinapanalangin na darating din ang tamang panahon. Si Steven ay tahimik na nakikinig habang hawak-hawak ang kamay ni Carla. Alam niya ang mga alaala ng mga panahon ng kanilang pagsubok ay bahagi na ng kanilang paglalakbay bilang mag-asawa. Alam ko na hindi madali, mahal, sambit ni Steven. Pero ngayon, narito na tayo. Nagtagumpay tayo sa lahat ng pagsubok na iyon. Nagkatinginan sina Carla at Steven, puno ng pasasalamat sa isa't isa, at sa mga magulang ni Carla na hindi kailanman bumitaw sa kanilang pag-asa. Sa mga sandaling iyon, naramdaman nilang lahat na ang bawat luha, bawat sakit at bawat pagdududa ay naging daan upang mas lalo silang maging matatag. Ito na ang bagong simula, sabi ni Carla habang niyakap ang kanyang mga magulang. Para sa ating lahat,
Habang nagkakasiyahan ng pamilya, napagdesisyonan ni Joy na tawagan ang isa pa niyang anak na si Jordan, isang pulis, upang sabihin ang magandang balita. Gusto niyang makasama si Jordan sa kanilang pagdiriwang. Kinuha ni Joy ang kanyang cellphone at agad na tinawagan si Jordan. "Jordan anak, may napakagandang balita kami. Buntis na si Carla." Masaya ang sabi ni Joy. Halos hindi mapigilan ang kanyang saya. Sa kabilang linya naman, narinig ni Joy ang bahagyang paghinga ni Jordan bago ito sumagot. "Talaga ma? Wow! Ang ganda ng balita na yan. Matagal na nating hinihintayan para kay Ate Carla. Gusto sana naming nandito ka ngayon para mag-celebrate kasama namin." Dagdag ni Joy. Inaasahan na marinig niya ang tugon na pupunta si Jordan. Ngunit naramdaman ni Joy ang pag-aalinlangan sa boses ni Jordan. "Ma, gusto ko sanang pumunta, pero may inaasikaso pa akong kaso ngayon. Kailangan ko talagang tapusin to bago ako makaalis." May bahagyang pagkadismaya si Joy, ngunit naiintindihan niya ang sitwasyon ng kanyang anak. "Naiintindihan ko anak, alam kong mahalaga ang trabaho mo. Pero kapag natapos ka, kung kaya mo, pumunta ka ha? Alam kong matutuwa si Carla kung makakasama ka namin." "Oo ma, gagawin ko ang lahat para makapunta. Batiin mo na lang muna si ate para sa akin. Sabihin mo sa kanya na excited na ako maging dito." Sagot ni Jordan na may halong lungkot sa kanyang boses. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Joy sa grupo. Dala ang mensahe ni Jordan. "Hindi makakapunta si Jordan. May trabaho pa siyang kailangan tapusin eh." Sabi ni Joy, ngunit sa kanyang muka, naroon pa rin ang saya ng kanilang pagdiriwang. Pero pinapabatid niya na sobrang saya niya para sa inyo, Carla. "Alam ko naman na laging busy si Jordan." Tugon ni Carla na may halong pag-unawa sa kanyang boses. "Basta't alam niyang masaya kami, okay na yun." Natapos ang masayang pagdiriwang, nagpaalam na sina Julius at Joy upang umuwi. Niyakap nila si Carla at Steven ng mahigpit, puno ng pagmamahal at suporta para sa bagong yugto ng kanilang buhay. "Nandito lang kami palagi anak, magpahinga kayo ni Steven." Paalala ni Joy bago sila tuluyang lumisan. Pagkaalis ng mga magulang ni Carla, tahimik na naglikpit ng mga gamit si Steven at Carla bago sila nagpasyang magpahinga. Pagkatapos sila maghanda para matulog, humiga na sila sa kama, magkatabi at tahimik na nag-uusap. Habang nakatitik sa kisame, biglang napatanong si Steven. "Mahal, naisip mo ba kung ano na naman kaya ang pinagkakaabalahan ni Jordan sa trabaho? Parang lagi siyang busy, hindi na yata siya nakakapahinga." Huminga ng malalim si Carla bago sumagot. "Alam mo naman si Jordan, mula nung naging pulis siya, hindi na siya halos nagkaroon ng oras para sa sarili niya. Lagi niyang inuuna ang tungkulin niya. Kahit na minsan, parang kinakain na ng trabaho ang buong buhay niya. Naaawa ako sa kanya." Sagot ni Steven, nakadama ng lungkot para sa bayaw. Parang napakabigat ng pasan niyang responsibilidad. Hindi ba niya naiisip na kailangan din niya ng oras para sa sarili at sa pamilya? Siguro iniisip niya na bahagi na talaga ng pagiging pulis ang laging abala at nasa harap ng panganib. Tugon ni Carla, sinubukang intindihin ang sitwasyon ng kanyang kapatid. Pero sana nga, mabigyan siya ng pagkakataon na magpahinga at makasama tayo ng mas madalas. Tahimik na napabuntong hininga si Steven. Ramdam ang bigat na dala ni Jordan sa kanyang trabaho. "Alam mo mahal, kung may magagawa lang tayo para mabawasan ang bigat na iyon, gagawin ko." Hinawakan ni Carla ang kamay ni Steven. Pinipilit na ngumiti. Mahalaga sa kanya ang trabaho niya, pero mahalaga rin tayo. Alam kong sa tamang panahon, matututo rin siyang maglaan ng oras para sa sarili niya at sa pamilya. Sa ngayon, ipanalangin muna natin siya. Lumipas sa mga buwan at dumating na ang araw na pinakahihintay ni Carla at Steven, ang pagsilang ng kanilang anak. Isang malusog at magandang sanggol na babae ang isinilang ni Carla na pinangalanan nilang Rachel, na puno ng kaligayahan ang kanilang tahanan, at nagpa siya silang ipaalam agad
sa kanilang pamilya ang magandang balita. Matapos makapagpahinga ng kaunti si Carla, muling nag-usap sina Carla at Steven tungkol sa pag-anyaya kay Jordan na bumisita para makita ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Subukan nating tawagan ulit si Jordan, mungkahin ni Steven habang karga-karga ang kanilang bagong silang na si Rachel. Siguradong matutuwa siya na makilala na ang pamangkin niya. Tumango si Carla, kinuha ang telepono at tinawagan si Jordan. Ilang sandali lang at sinagot na ni Jordan ang tawag. Ate, congrats! Narinig ko na, nanganak ka na. Kamusta si baby Rachel? Tanong ni Jordan, halata ang tuwa sa kanyang boses. Salamat Jordan, okay kami ni Rachel. Gusto sana naming imbitahan ka na pumunta dito para makita mo si Rachel. Sagot ni Carla na puno ng pag-asa. Ngunit naramdaman ni Carla ang biglang pagbabago ng tono ni Jordan. Ate, gusto ko talagang pumunta. Pero malaki ang kaso na hinahawakan namin ngayon. Isang seryosong kriminal ang hinahabol namin. Serial killer. Kailangan ko maging focused, lalo na sa mga oras na ganito. Pasensya na ate, pero baka hindi pa rin ako makakapunta. Tahimik na natigilan si Carla. Naiintindihan niya ang kalagayan ni Jordan, ngunit hindi niya maiwasang malungkot. Naiintindihan ko Jordan, mahalaga ang ginagawa mo. Pero alam mo, kapag natapos na yan, sana makasama ka na namin. Oo ate, basta ingat kayo dyan ni Steven, lalo na kay Rachel. Pagkatapos ng kasong ito, sisiguraduhin kong bibisita ako. Gusto kong makita ang pamangkin ko. Sagot ni Jordan, pilit na pinapakalma ang kanyang kapatid. Pagkatapos ng tawag, malungkot na ibinaba ni Carla ang telepono. Napansin ito ni Steven kaya agad niya itong niyakap. Hindi makakapunta si Jordan no? Tanong ni Steven kahit alam na niya ang sagot. Tumango si Carla at habang nakatitig sa kanilang anak na si Rachel, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na pasa ni Jordan. May seryosong kaso siya ngayon. Isang serial killer ang iniimbestigahan nila. Hindi ko na alam kung kailan pa natin siya makakasama. Hinaplos ni Steven ang likod ni Carla. Sinusubukang pagaanin ang loob nito. Mahal, importante ang ginagawa ni Jordan. Pero sigurado akong darating ang araw na magiging mas madalas na natin siyang kasama. Hanggang dumating ang panahon na yon, nandito tayo para sa kanya. Mabilis na lumipas ang panahon at bago pa man nila namalayan, dumating na ang unang kaarawan ni Rachel. Para sa espesyal na araw na iyon, sina Carla at Steven ay nag-organize ng isang masayang children's party. Nag-rent sila ng isang clown na magpapasaya sa mga bata at siniguro nilang magiging masaya at puno ng kulay ang selebrasyon. Excited na ako makita ang mukha ni Rachel kapag nakita na niya yung clown. Sabi ni Steven habang inaayos ang mga dekorasyon ng party. Maging sa mga bisita, sobrang excited din sila. Dagdag ni Carla na abala sa paghahanda ng mga pagkain sa mesa. Dumating na ang mga bisita, mga kaibigan, pamilya at kapitbahay at unti-unting napuno ng tawanan at saya ang kanilang bakuran. Masayang masaya si Rachel lalo na makita ang clown na nagpasaya sa mga bata sa pamamagitan ng mga laro tulad ng balloon animals at pagpapatawa. Pero sa gitna ng kasiyahan, isang mahalagang bisita ang muling bumalik sa buhay nila. Si Jordan. Dumating ito na nakasuot pa ng simpleng kasuotan, dala ang regalo para kay Rachel. Surprise! Sabi ni Jordan na agad na napansin ni Carla habang nasa gitna ng pag-aasikaso ng mga bisita. Agad siyang lumapit kay Jordan at niyakap ito na mahigpit. Jordan, sa wakas nandito ka na! Sabi ni Carla, halos hindi makapaniwala na nagkaroon ng oras ang kanyang kapatid para makasama sila. Oo naman ate, hindi ko pwedeng palampasin ang unang kaarawan ng aking pamangkin. Tugon ni Jordan na mingiting bakas sa kanyang mukha. Sobrang busy ng mga nakaraang buwan, pero ngayong tapos na yung malaking kaso, pwede na ako mag-relax at makasama kayo. Lumapit si Steven at binati si Jordan. Buti naman bro, miss ka na namin. Tara, mag-enjoy ka rin sa party.
Habang masaya ang buong pamilya at mga bisita, ramdam ni Carla ang kaligayahan na sa wakas buo na ang kanilang pamilya sa espesyal na araw na ito. Si Jordan, na dati laging abala, ay nahanap na rin ang oras para makasama sila at sa wakas ay makita si Rachel na masaya at puno ng enerhiya. "Ang laki na ni Rachel, ate," sabi ni Jordan habang karga ang kanyang pamangkin. "Parang kailan lang, nag-uusap tayo tungkol sa pagbubuntis mo. Ngayon eto na siya, 1 taong gulang na." Tumango si Carla, puno ng emosyon. "Oo nga Jordan, hindi ko maipaliwanag kung gaano kasaya ang pakiramdam na nandito ka ngayon. Si Rachel, sobrang blessed na magkaroon ng tito na katulad mo." Habang nagpatuloy ang kasiyahan sa kaarawan ni Rachel, napansin ni Steven ang paglapit ni Jordan sa mesa ng mga pagkain. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng oras na makausap na masinsinan ang bayaw mula noong dumating ito sa party. Lumapit si Steven kay Jordan at tahimik na tinanong, "Jordan, kamusta na yung kaso na binanggit mo noon? Yung serial killer na hinahabol nyo, may progress na ba?" Bahagya na pabuntong hininga si Jordan bago sumagot at nakita ni Steven ang pag-aalala sa mga mata ng bayaw. "Steven, honestly, nahihirapan kami. Ang serial killer na ito parang multo. Paiba-iba siya ng pagkatao. Wala siyang consistent na pattern, kaya ang hirap niyang hulihin. Nakakalito dahil bihira siyang mag-iwan ng ebidensya." Naging seryoso ang mukha ni Steven. "Grabe Jordan, doble ingat kayo ha. Ibang klaseng kriminal yan." "Oo Steven, alam namin na delikado ito, kaya doble ang ingat namin. Pero sa ngayon, limited pa lang talaga ang hawak naming impormasyon. Kailangan pa namin magtrabaho ng mabuti para makakuha ng solid na lead." Paliwanag ni Jordan habang iniinom ang juice na hawak niya. "Ang hirap ng sitwasyon niyo," sagot ni Steven. Ramdam ang bigat ng trabaho ni Jordan. "Pero alam ko na ginagawa niyo ang lahat para mahuli siya. Sana maging safe kayo palagi." Napangiti si Jordan sa malasakit na ipinakita ni Steven. "Salamat Steven. Importante na may suporta galing sa pamilya. Alam ko na mahirap ang sitwasyon, pero hindi kami sumusuko. Sa ngayon, ang mahalaga ay nandito ako at kasama kayo." Tumango si Steven, na-appreciate ang tapang at dedikasyon ni Jordan. "Basta't nandito kami para sa iyo Jordan. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-aatubiling magsabi." Muli nilang tinapos ang usapan sa masaya at magaan na tono at binalikan ng kasiyahan ng party. Ngunit sa isip ni Steven, nanatili ang pag-aalala para kay Jordan at sa panganib na hinaharap nito sa kanyang trabaho. Lumipas pa ang mga taon at si Rachel ay lumaki na bilang isang masayahin at matalinong bata. Napakabilis ng panahon at parang kailan lang sanggol pa si Rachel na laging karga nila Carla at Steven. Ngayon, malapit na siyang pumasok sa eskwela at hindi na nga makapaghintay ang kanyang mga magulang na makita siya magsimula ng kanyang bago yugto sa buhay. "Steven, hindi ako makapaniwala na mag-i-school na si Rachel," sabi ni Carla habang tinitingnan ang mga gamit na binili nila para sa unang araw ng klase ni Rachel. "Parang kailan lang, tinutulungan natin siya magsalita at maglakad. Tapos ngayon, mag-aaral na siya." Ngumiti si Steven habang inaayos ang maliit na uniforme ni Rachel. "Oo nga mahal, excited na ako makita siya sa kanyang school uniform. Alam ko magiging proud na proud tayo sa kanya." "At siguradong excited din siya," dagdag ni Carla. "Kahit noong nagsishopping tayo para sa school supplies niya, hindi siya mapakali sa tuwa. Lahat ng gamit pinili niya na may ngiti sa kanyang muka." Natuwa si Steven habang naaalala ang eksenang iyon. Tuwang-tuwa nga siya, lalo na nung pinili niya yung mga bag na may design ng paborito niyang cartoon character. Alam mo Carla, sa bawat hakbang ng paglaki ni Rachel, parang nararamdaman ko rin na nagiging mas buo ang pamilya natin. Hindi lang tayo ang excited, pati si Rachel, lagi niyang sinasabi na gusto na niya makilala ang mga bagong kaibigan at matuto ng maraming bagay. Sabi ni Carla na halatang proud sa anak. "At alam ko, magiging mabait at masipag siyang estudyante."
Sigurado magiging masaya at memorable ang journey niya sa school. Tugon ni Steven habang niyayakap si Carla. Pero higit sa lahat, gusto ko na maranasan niya yung suporta na binigay sa atin ng mga magulang natin. Gusto ko na maramdaman niya na kahit anong mangyari, nandito tayo para sa kanya. Nagkatinginan sina Carla at Steven, puno ng pagmamahal at pag-asa para sa hinaharap ng kanilang anak. Alam nila na kahit anong hamon ang dumating, handa silang harapin ito bilang pamilya at excited silang masaksihan ang bawat hakbang na mararating ni Rachel. Ready na ako sa first day of school niya, sabi ni Carla habang nakangiti. At ready na rin ako maging hands-on ma'am sa lahat ng assignments, projects at mga school events. Sabay natin yan gagawin, mahal, sagot ni Steven habang niyakap si Carla na mahigpit. Rachel's journey in school is just the beginning and we will be with her every step of the way. Habang yakap-yakap nila ang isa't isa, dama nila ang excitement at pagmamahal na puno ng pag-asa para sa kanilang pamilya. Dumating na ang araw na pinakahihintay ni Carla at Steven, ang unang araw ng eskwela ni Rachel. Excited at handa na ang lahat, mula sa school uniform hanggang sa bag na pinili mismo ni Rachel. Ngunit bago pa sila makalabas ng bahay, may isang bagay na hindi inaasahang nangyari. Habang naglalakad si Rachel sa sala, napansin niyang may isang malaking picture frame na nakasabit sa dingding. Napatigil siya. Napako ang tingin sa larawan sa loob ng frame. Ito ay isang litrato ng kanyang unang kaarawan, kung saan kasama niya ang kanyang mga magulang at ang clown na nirentahan nila para sa party. Nakatitig lang si Rachel. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa larawan. Tila may kung anong bagay na naglalaro sa kanyang isipan. Tahimik siyang nanatili sa kanyang pwesto, hindi kumikilos, at hindi umiimik. Napansin ni Carla at Steven na biglang naging tahimik si Rachel. Rachel, anak, okay ka lang ba? Tanong ni Carla, lumapit sa kanyang anak at hinaplos ang balikat nito. Anong tinitingnan mo? Ngunit sa halip na sumagot, biglang umagos sa mga luha sa mga mata ni Rachel. Nagsimula siyang umiyak ng malakas, na parang may malalim na takot o kalungkutan na bumalot sa kanya. Hindi ito inaasahan ni Carla at Steven at agad silang natigilan. Rachel, bakit ka umiiyak? Tanong ni Steven, halata ang pag-aalala sa boses niya habang niyakap ang kanyang anak. Ano nangyari? Sabihin mo sa amin, anak. Ngunit hindi makapagsalita si Rachel. Patuloy lang siyang umiiyak, nakatingin pa rin sa larawan, pero hindi kayang ipaliwanag kung ano ang kanyang nararamdaman. Wala siyang salitang lumalabas sa kanyang labi at tila walang makapagpatahan sa kanya sa mga oras na iyon. Nagkatinginan sina Carla at Steven, parehong hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi nila maunawaan kung bakit biglang nagkaroon ng ganitong reaksyon si Rachel. Napaisip si Carla kung may kinalaman ba ito sa larawan, pero wala siyang ideya kung ano ang maaaring nag-trigger ng ganitong damdamin sa kanilang anak. Rachel, nandito lang kami. Huwag kang mag-alala, okay? Bulong ni Carla habang patuloy na tinatangkang patahanin ang kanyang anak. Ngunit si Rachel ay tila nasa sarili niyang mundo ng kalungkutan at hindi nila maabot ang dahilan nito. Habang niyayakap ni Steven si Rachel, ramdam nila ang bigat ng sitwasyon. Ito ba'y simpleng takot lang o may mas malalim pang dahilan na hindi nila nauunawaan? Ang masayang araw na inasahan nila ay biglang napalitan ng pangamba habang pilit nilang iniintindi ang nararamdaman ng kanilang anak. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagtatangka magpatahan, walang makapigil sa pag-agos ng luha ni Rachel at walang makapawi sa takot o lungkot na kanyang nararamdaman. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Carla at Steven na maaaring may mas malalim na pinagmumulan ang reaksyon ni Rachel. Isang bagay na kailangan nilang tuklasin at pagtuunan ng pansin. Kinabukasan, pagkatapos ng hindi inaasahang pangyayari noong nakaraang araw, nagdesisyon sina Carla at Steven na huwag munang pumasok si Rachel sa eskwela. Naisip nila na baka overwhelmed lang ang bata sa ideya ng pagsisimula ng school at sa lahat ng mga bagong karanasan na kaakibat nito. Pagkatapos ng ilang oras ng pagpapatahan kay Rachel, bahagya naman itong tumahan. Ngunit natiling tahimik at tila malalim ang iniisip. Nagpa siya ang mag-asawa na bigyan si Rachel
ng panahon upang makapag-adjust at muling subukan na pumasok kinabukasan. Ngunit pagdating ng sumunod na araw, habang inihahanda muli nila si Rachel para sa eskwela, muli na namang napako ang tingin ng bata sa malaking picture frame na nasa sala. Agad na bumalik ang takot sa mga mata ni Rachel at sa isang iglap, nagsimula na naman itong umiyak ng malakas, katulad na nangyari noong nakaraang araw. Hindi na alam ni Carla at Steven ang kanilang gagawin. Hinaplos ni Carla ang likod ni Rachel, habang si Steven ay nagtatangka namang kausapin ang kanilang anak. Rachel, anak, anong problema? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Steven, puno ng pag-aalala. Ngunit tulad ng dati, hindi makapagsalita si Rachel. Tahimik lang itong umiiyak at patuloy na nakatitig sa larawan. Walang kahit anong salita ang lumabas sa kanyang bibig. Parang may malalim na takot o kalungkutan na bumabalot sa kanya na hindi niya kayang ipaliwanag. Nagkatingin sina Carla at Steven, kapwa litong-lito at nagtataka. Hindi na to normal, bulong ni Carla kay Steven. Hindi ito basta-bastang takot lang sa eskwela. May ibang dahilan kung bakit ganito ang reaksyon ni Rachel tuwing nakikita niya ang larawan. Oo, mahal. Para may kakaibang nararamdaman si Rachel na hindi natin malaman. Sagot ni Steven, halatang nag-aalala. Baka kailangan natin maghanap ng ibang paraan para maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Nag-isip ng malalim si Carla. Baka kailangan natin siyang ipatingin sa isang espesyalista, Steven. Hindi normal na ganito ang reaksyon niya sa isang simpleng picture frame. Kailangan natin malaman kung ano talaga ang bumabagabag sa kanya. Sumang-ayon si Steven at nagdesisyon silang kumonsulta sa isang child psychologist upang matulungan silang maintindihan ang nangyayari kay Rachel. Sa mga sandaling iyon, napagtanto nila na maaaring may mas malalim na dahilan sa likod ng mga pag-iyak ng kanilang anak. Isang bagay na higit pa sa takot o kaba tungkol sa pagpasok sa eskwela. Habang naghahanda sina Carla at Steven upang dalhin si Rachel sa isang espesyalista, biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ni Steven ang pinto at laking gulat nila na makita si Jordan. May dalang mga pagkain at nakangiti. Hi ate! Hi Steven! Dumaan lang ako para magdala ng mga pagkain. Gusto ko sanang makabawi sa mga panahong hindi ako nakakasama sa inyo. Sabi ni Jordan habang inilalapag ang mga dala niya supot sa mesa. Ngunit napansin ni Jordan agad ang pag-iyak ni Rachel na nakaupo pa rin at umiiyak malapit sa sala. Halata ang pag-aalala sa mukha niya. Ate, Steven, ano nangyari? Bakit umiiyak si Rachel? Tanong niya habang lumapit sa pamangkin. Nagkatinginan sina Carla at Steven bago ipinaliwanag ni Steven ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Mula sa unang araw ng pag-iyak ni Rachel hanggang sa patuloy nitong reaksyon tuwing makikita ang larawan sa picture frame. Mula nang makita ni Rachel yung frame na yan, umiiyak siya at hindi namin maintindihan kung bakit. Sabi ni Carla. Kaya nga dadalhin na namin siya para ipa-check up. Pagkarinig nito, seryosong lumapit si Jordan sa picture frame na nakasabit pa rin sa dingding ng sala. Sandali, sabi ni Jordan. Tignan ko nga. Tumingin siya na mabuti sa larawan para may kakaibang bagay siyang hinahanap. Ilang segundo lang ang lumipas bago siya biglang natigilan. Napakunot ang kanyang noo at dahan-dahang bumagal ang paghinga niya. Nakita ni Carla at Steven na parang biglang tumigas ang mga balikat ni Jordan. Tila ba may mga bagay na gumulat sa kanya. Jordan? Tanong ni Steven. Nagtataka sa biglaang reaksyon ng kanyang bayaw. Ngunit hindi nagsalita si Jordan. Nakatitig lang siya sa larawan at halatang naguguluhan. Naglakad siya palapit sa frame at lalo pang tinitigan ang bawat detalye ng larawan. Nanlaki ang kanyang mga mata at halatang may bagay siyang natuklasan. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Tahimik ang buong paligid at ramdam ni Carla at Steven na may kakaibang bagay sa litrato na hindi pa nila napapansin. Jordan, ano yon? Bakit ka natulala? Tanong ni Carla, puno ng kaba at pagtataka. Ngunit hindi sumagot si Jordan. Nanatili siya nakatitig sa larawan habang sa likod ng kanyang mga mata, tila may bumabalot na misteryo na pilit niyang inuunawa.
Agad na kinuha ni Jordan ang kanyang cellphone. Bakas ng tensyon sa kanyang muka habang tinatawagan ang kanyang boss. Tumabi sina Carla at Steven, kapwa nag-aalala at puno ng pagkalito sa kung ano ang nakita ni Jordan sa larawan. Tahimik silang naghintay habang kausap ni Jordan ang kanyang boss. Hindi makapaniwala sa posibilidad na naiisip nila. Matapos ang ilang minuto ng mabilis na pag-uusap sa telepono, ibinaba ni Jordan ang kanyang cellphone at humarap kina Carla at Steven. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang bigat ng balitang kailangan niyang ibahagi. Ate, Steven, may kailangan akong ipaliwanag sa inyo. Panimula ni Jordan, habol ang hininga habang sinusubukang kontrolin ang kanyang emosyon. Ang clown na nasa larawan, yung clown na nirentahan ninyo noong unang kaarawan ni Rachel. Siya ang serial killer na ilang taon na naming hinahabol. Natigilan sina Carla at Steven. Ang kanilang mga muka ay namutla sa takot at pagkabigla. Ano? Halos sabay nilang tanong, hindi makapaniwala sa narinig. Oo, sagot ni Jordan, pilit na nagpapaliwanag. Nakilala ko siya dahil sa tattoo sa kanyang braso. Parehong-pareho sa tattoo ng serial killer na hinahabol namin. Bagong impormasyon lang ang tungkol sa tattoo na ito, kaya hindi ko siya napansin noong una. Pero sigurado ako, siya nga iyon. Nanlamig si Steven at agad niyang hinawakan ang kamay ni Carla. Bakit walang nangyari kay Rachel noon? Paano siya nakaligtas? Huminga ng malalim si Jordan. Sinusubukan na maging kalmado sa harap ng napakalaking revelasyon. Ate, Steven, iniisip ko na baka hindi siya umatake noong araw na iyon dahil nakita niya ako. Baka natakot siya na mahuli siya dahil alam niyang pulis ako. Maaaring naging maingat siya dahil alam niyang hindi siya pwedeng gumawa ng kahit anong kahina-hinala habang naroon ako. Nanginig si Carla habang iniisip ang lahat ng posibleng nangyari noong araw na iyon. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganoon pala ang mangyayari. Bulong niya. Hawak-hawak si Rachel na tila hindi pa rin naiintindihan ang mga nangyayari sa paligid niya. Isa pa, patuloy ni Jordan. Hindi ko talaga siya napansin noon dahil hindi ko alam na may tattoo ang serial killer na hinahanap namin. Iyon lang ang naging palantandaan namin kamakailan, kaya hindi ko akalaing siya pala ang taong iyon. Ngunit ngayon, malinaw na siya ang hinahanap namin. Sa mga sandaling iyon, ramdam nila Carla at Steven ang malamig na hangin na bumalot sa kanila. Ang kasiyahan na nararamdaman nila noon sa unang kaarawan ni Rachel ay biglang napalitan ng takot at pangamba. Hindi sila makapaniwala na ang serial killer na hinahanap ni Jordan at ng kanyang mga kasamahan ay nasa mismong tahanan nila noon, nakikihalubilo at naging bahagi ng masayang selebrasyon. Mabuti na lang at hindi niya tinuloy ang balak niya, sabi ni Steven, hindi pa rin maalis ang kaba sa kanyang boses. Nandito ako ngayon para siguraduhin na hindi na ito mauulit. Sabi ni Jordan, tinutukoy ang patuloy nilang paghahanap sa serial killer. Pero kailangan natin maging mas maingat. Gagawin namin ang lahat para mahuli siya. Habang nag-uusap sila, naramdaman nilang mas lumalalim ang takot na bumabalot sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, alam nila na kailangan nilang manatiling matatag para kay Rachel, para sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Sa mga sandaling iyon, nangako si Jordan sa kanyang sarili na gagawin ang lahat upang mahuli ang kriminal na ito, upang hindi na muling makapanakit pa ng iba. Ngunit ang tanong ay nanatili, ano ang susunod na hakbang? Sa pagharap nila sa katotohanan ito, alam nilang kailangan nilang maging handa, ano man ang mangyari. Dahil sa natuklasan ni Jordan at sa agarang aksyon na ginawa ng kanyang team, nahuli nila ang serial killer na ilang taon na nang tatago at nagtatangka magpatuloy sa kanyang mga krimen. Ang impormasyong nakalap mula sa litrato ni Rachel ang naging susi upang matukoy at matugis ang kriminal. Ipinagdiwang ng buong komunidad ang pagkakahuli sa taong matagal nang nagdudulot ng takot sa mga magulang at kanilang mga anak. Matapos ang matagumpay na operasyon, nagpasya sina Carla at Steven na dalhin si Rachel sa isang child psychologist upang maunawaan kung bakit nagkaroon ng matinding reaksyon ang kanilang anak tuwing nakikita ang litrato ng clown. Ayon sa child psychologist,
posible na nagkaroon si Rachel ng trauma noong 1 taong gulang pa lamang siya. Kahit na hindi pa lubos na nauunawaan ni Rachel ang mga nangyayari noong kaarawan niya. Maaaring may bahagi ng kanyang subconscious na natandaan ng takot o pagkabalisan na naramdaman niya sa presensya ng clown. Maaaring hindi niya maipaliwanag, pero malalim ang takot niya sa clown na iyon, sabi ng psychologist sa mga magulang ni Rachel. Ang katawan at isipan ng bata ay may kakaibang paraan ng pag-alala at tila iyon ang nangyari kay Rachel. Nakahinga ng maluwag sina Carla at Steven sa paliwanag na iyon. Masaya sila na maagang naagapan ang trauma ni Rachel bago ito lumala. Alam nila na ang pangyayaring ito ay isang mahalagang hakbang para maprotektahan ang kalusugan ng kanilang anak, parehong pisikal at emosyonal. Ang mahalaga ngayon, sabi ni Steven habang yakap-yakap si Rachel, ay alam na natin ang pinagmulan ng takot niya at natutugan na natin ito ng maaga. Magiging okay ang lahat. Oo, mahal. Sang-ayon ni Carla habang hawak ang kamay ni Rachel. Masaya ako na ligtas tayo ngayon at masaya rin ako na natulungan natin si Jordan na mahuli ang kriminal na iyon. Habang yakap-yakap nila si Rachel, naramdaman ni Carla at Steven ang pag-asa para sa mas maliwanag na hinaharap. Alam nilang marami pang pagdadaanan bilang pamilya, ngunit sa bawat hakbang, handa silang harapin ang anumang hamon, kasama ang pagmamahal at suporta para sa isa't isa.